Hi mga Mima, kung isa kang SSS member at narinig mo ang tungkol sa SSS Uplift Assistance 2026, malamang isa ito sa mga tanong mo ngayon. Qualified ba ako sa 2,000 pesos monthly assistance? Sa video na ito, sasagutin natin yan. Ano ba talaga ang SSS Uplift Assistance? Sino ang qualified? Ano ang requirements para sa SSS members? At paano malaman kung qualified ka? Kaya panoorin mo hanggang dulo. Hi mga Mima, Ate Roda is here. So ano ba talaga ang SSS Uplift Assistance 2026? Marami ang nag-aakala na ang Uplift Assistance ay bagong SSS benefit o kaya naman ay isang uri ng loan. Pero linawin natin, hindi ito loan at hindi rin ito regular na SSS benefit. Ang Uplift ay isang government financial assistance program na ginawa upang makatulong sa mga pamilyang naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng pagkain, gasolina, pamasahe, at iba pang pangunahing pangangailangan. Qualified ba lahat ng SSS members? Ang sagot ay hindi po. Hindi porket may SSS membership ka ay automatic ka nang makakatanggap. Ang target po dito ay ang low-income SSS members na matutukoy gamit ang SSS records at government validation. So, sino ang posibleng qualified na SSS member? So, ang requirement number 1 ay ang mga SSS members na nasa mababang income bracket which is below 20,000 pesos yung monthly income. Number 2 is kailangang mayroon kang posted SSS contribution sa loob ng nakaraang isang taon ayon sa qualification criteria. Hindi ibig sabihin na kailangan yung 12 months tuloy-tuloy ang paghuhulog mo. Ang malaga ay may nakikitang contribution record. Number 3 is may registered disbursement account ka. So kung ikaw ay mapili, kailangan may paraan para matanggap ang assistance. Kaya mahalaga na updated ang iyong SSS information at disbursement details. At pang-apat is kailangan ma-validate at mapili ng gobyerno. Kasi kahit pasok ka sa mga nabanggit na criteria, hindi pa rin ibig sabihin na automatic beneficiary ka dahil ang final selection ay dadaan pa rin sa validation gamit ang available government records. Paano kung marami kayong SSS members sa isang bahay? Ito ay isa sa pinakamadalas na itanong. Ang uplift ay nakatuon sa household, hindi simpleng bilang ng SSS members. Ibig sabihin, kung marami kayong qualified sa isang bahay, hindi ibig sabihin na lahat kayo ay makakatanggap. So para mas maintindihan, let's have an example. So example number 1 ay mag-asawa. So si tatay ay isang SSS member, employed at low income. Si nanay naman ay SSS member, employed at low income. So pareho silang dalawa na pasok sa requirements. Pero hindi ibig sabihin na dalawang assistance ang matatanggap nila. Kung kabilang sila sa iisang household, isang beneficiary lamang ang maaaring piliin ayon sa household rules. Another example is, what if tatlong SSS members sa iisang bahay? So si tatay ay 58 years old, si nanay ay 54 years old at ang anak ay 27 years old. Lahat sila ay may SSS at pasok sa requirements. Hindi ibig sabihin tatlo silang makakatanggap. Ang household ay magkakaroon lamang ng isang beneficiary base sa validation at selection process. So ngayon, paano naman malalaman kung qualified ka? So, hindi kasi siya katulad ng ibang programa na pupunta ka at mag-a-apply. Sa ngayon, hindi po ganun ang proseso. Ang proseso po ay gagamitin ang SSS records para matukoy ang posibleng qualified members. Next is i-validate ng gobyerno ang qualified beneficiaries gamit ang kanilang records. At next is pipiliin ang mga pasok sa criteria, and ang pang-apat, ipapadala ang assistance gamit ang registered disbursement channel. So ano ba ang dapat kong gawin ngayon? Habang naghihintay tayo ng official announcement, ito ang dapat nating gawin. Una, i-check kung updated ang iyong SSS information. Pangalawa, siguraduhin tama ang iyong contact details, phone number at email. At pangatlo is ayusin ang ating disbursement account. And pang-apat is bantayan ang official announcement mula sa SSS at DSWD. Kaya kung tatanungin niyo ako, qualified ba lahat ng SSS members? Ang sagot ay hindi po. Ang target ay ang mga low-income SSS members na pasok sa requirements at mapipili sa validation process ng government. Ngayon, gusto kong malaman ang opinion mo. Ikaw ba ay SSS member? At sa tingin mo, patas ba ang ganitong paraan ng pagpili ng beneficiaries?
I-comment mo ang iyong sagot. Kung nakatulong ang video na ito, huwag kalimutang i-like, share, at mag-subscribe kay Ate Roda PH for more government assistance programs. Thank you so much for watching and see you on our next vlog.